Hi guys, for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano natin ginawa yung free ID packages. So, bali yun yung pinost ko dun sa Fashion and Crafts na page. So, ito guys, simulan natin sa dito. So, ito na yun. Diba ito na yung ginawa natin? So, gagawa lang ulit tayo ng bago para lang makita nyo kung paano ko to ginawa. Para to sa mga hindi pa marunong gumawa na gustong matutong gumawa ng mga templates sa Canva. So, start tayo dito sa add page. By the way guys, ito nga palang size natin ay A4 size yan. So, pag nag-open ka nyan, once na nag-start ka nyan, naka-portrait yan. So, pag i-resize mo siya, punta ka lang dito sa resize, tapos custom, tapos ito yan, lalabas yan, tapos lalabas yung landscape. So, yun na lang i-click mo, dapat naka-check yan. So, back na lang natin kasi okay na yung size natin, nagawa na natin yan. So, ang gagawin ko ngayon ay kukuha tayo ng elements. Ayan, dito tayo sa element. So, pag bago ka, hindi agad lalabas to kasi hindi mo pa to nagagamit. Kung hindi ka pa marunong, hindi ka pa nakakagawa. So, pupunta ka kay frame. Tapos, kukunin natin tong square na frame. So, ayan, pupunta siya dyan. Lalabas siya dyan. Tapos, gagawa muna ako ng A5 size na 5.8 by 8.3. So, bakit tayo naggawa niyan? Tapos, wait guys, lagyan natin itong border. 1 lang, no? Yan. Duplicate natin. Ito po ang duplicate. Tapos, lagay natin sa kabila. So, question, bakit po tayo naggawa ng ganyan? Naka A4 size na nga. So, bali gusto ko lang siyang hatiin or makita yung pinakang hati ng isang A4 size kung naka A5 siya. So, pag magpe-print ka, kita mo na yung hanggang saan yung A5 size. So, wala lang. Pwede mo namang tanggalin yan kung gusto mo. Tapos, click mo nga pala to. Yan. Para magawa natin siyang ito tsaka ito. White yung pinakang frame niya. So, ganun din sa kabila. Click lang natin siya tsaka ito. So, ayan. Ganyan na siya. Meron siyang borderline na black. So, next, punta ulit tayo kay frame. Then, ilagay na natin siya dito. So, una natin gagawin ay 6 pieces na 1 by 1. So, ganyan lang natin siya. Tapos, ayan, 1 by 1. Yan. So, kung ayaw mo naman ng ganyan, halimbawa, balik natin, medyo tamad ka, pwede naman dito, tapos position, tapos, diba yan, click mo yung position, tapos, pag click mo ng position, lalabas to. O, minsan nasa layers yan. Punta ka kay arrange. Tapos, ito, pwede mo siya dito lagay. 1 by 1. Yan, para sure ka na 1 by 1 ngayon. So, dali mo lang siya dito, di ba? May 1 by 1 ka na. Lagyan natin ulit siya ng borderline na black. So, 1 lang ulit para medyo light lang. Guidelines lang natin yan sa pagkakat natin ng 1 by 1. So, click lang natin yan. Duplicate lang ulit. Ganun lang ulit. Duplicate. So, 5. So, dahil hindi kasya yung wait lang guys. Meron pa pala ako nakalimutan. Ito nga pala, ito to. Yan, nakita nyo to. Yung frame na yan, kailangan pala ilalak muna natin yan. Para hindi siya nagagalaw in case na ito in case na gagantuhin natin yan. So, para hindi siya nagagalaw, lalak natin yan. Ito yun. Lock. Tapos yung kabila, ganun din. Para hindi sila nagagalaw. So, ang mangyayari ngayon, ayan, hindi na naaapektuhan yung back frame. So, ang gagawin natin ngayon, nakita nyo guys, hindi siya kasya.
Oh, hindi siya fit sa A5, 'di ba? Eh pag nag-print ka A5 size lang dapat para hindi ka naman malugi ano. So gagawin natin, yan nakita niyo yung ginagawa ko. Click natin siya. Pwede natin siya group muna, group. Yan, tapos pag nag-group natin siya, tsaka natin siya i-rotate. So pag rotate sa kanya, ayan, igigit na natin siya. Tsaka natin siya dadalhin dito. Ayan. So, 'di ba? Meron na tayong isang batch ng 6 pieces. So, another ganyan, click lang ulit natin siya, duplicate lang ulit katulad ng ginawa natin kanina. Tapos lagyan lang ng konting space para sa paggugupit, hindi mahirap. Ayan, ilan ang kasya? So, 5 yung kasya na packages sa A5 size. So, next naman, wait, lagyan muna natin siya ng 6 pieces. So, ang paggawa nga pala niyan, wait lang, paggawa pala ng anong tawag dito ng nakasulat kung ilang packages yan. Punta tayo dito, pwede tayo mamili dito sa maliit, yan ang lalabas sa maliit. So, dito sa malaki, and then dito sa mas malaki. So, dito na lang tayo sa middle. So, lagay natin 6 pieces, 1 by ano ba to? 1 by 1. Ano ba yan? 1 by 1. So, ayan. Lagay natin. Tapos, lagay na, lagay natin siya dito. O, diba? So, ang next naman nating package, ito, 6 pieces na 2 by 2. So, paano natin gagawin yung 6 pieces na 2 by 2? So, ang gawin natin, same na lang ng kanina. Kuha tayo ulit sa elements. Ayan. Tapos, same process. Pwede dito. Ayan, pwede dyan. Or, pwede nga rin dito. 2 by 2. Ayan, lalabas naman siya dyan. 2 by 2. Ayan, 2 by 2. So, same process. Lagyan natin siya ng borderline. 1 lang ulit. Ayan, tapos ayan, dito natin siya medyo gitna, 6 lang naman yan So, same process, duplicate. Ayan, tapos sa ilalim naman. So, titingnan lang natin siya kung hanggang saan lang siya magkakasya. So, sa ginawa ko guys, tingnan nyo na lang kung gusto nyo pandagdagan yung isang batch sa isang package. So, kayo na bahala. Ito nga pala, yan, para mag-group mo siya. Group, pindutin natin yung group. Yan, para pag ginalaw mo siya, isang gano'n na lang siya. 'Di ba? So, kung gusto mo naman siyang galawin ng hiwa-hiwalay ulit, so, yan, group mo lang siya. Yan, tapos makukuha mo na yung isa niya. Yan, ganyan. So, yun lang. Yan, tapos group. Okay, next batch, wait, lagyan mo ito. Ayan, ganito nga pala gawin natin, copy lang ulit, duplicate lang natin to, tapos dito na lang tayo maglagay ng 2 by 2. Ayan, basta lagay mo na lang to, or mali, ano ba yan, kung ano nang napipindot ko. Duplicate, delete natin ulit to, tapos kunin natin to, lagay natin dito, tapos ito na lang yung baguhin natin. Ayan, 2 by 2. So, ayan guys, 2 by 2. Diba, meron na tayong 2 packages sa isang A4 size. So, next, dito naman, ayan, 2 pieces 2 by 2, tapos 4 pieces 1 by 1. So, kayo na lang din kung saan sila kakasya. So, ako kasi, okay na ako sa ganito. So, ayan. Yan naman yung ginawa ko. Pwede nyo namang punuin yan isang basta sure kayo na hindi magkakaroon ng reject. So, ayan. Para makagawa tayo ng isa pang ganyan. So, add page tayo dito sa taas. Add page. Ayan, para dito tayo sa ilalim.
So, ayan guys. Katulad ng tinuro ko kanina dun sa frame, ganun lang din. Pero hindi na ako maglalagay dito since naturo ko na kanina. So, dito naman, 2x2 tsaka 1x1. So, same process lang din po. Kuha tayo ng frame, lagay natin dito. Tapos, size natin siya ng 2x2. Tapos, borderline na 1. Yan, and then another one. Duplicate ulit. Sabi ko nga sa inyo, duplicate lang natin yan. Then, 4 na. So, paano tayo gagawa ng 4 na 1x1? So, kunin natin tong isa. Ayan siya. Tapos, i-resize natin siya ng 1x1. Ayan, para mas mabilis na po yung process. Ayan, so 4 na, diba? So, next batch, para isang ganyan pa, group lang po natin siya, then duplicate. Lagay na natin sa ilalim. So, ayan, diba? Meron na tayong, teka, bakit dito hindi, wait lang. Ba't parang magkaiba siya, guys? Check natin. May something. There's a mistake. Oh, pareho naman, guys. I don't know what happened. So, ayan. Tingnan natin to. Ungroup. So, ito naman siya, guys. 1x1. Hindi ko alam bakit ganun. Anong nangyari sa ating dalawa.